wisdom. Continuation ng ating walking in wisdom. Focusing on agape love. We have read the definition of agape. Okay? Gusto ko lang kayong tanungin, dito sa grupong ito, dito, at saka dito. Gusto ko malaman kung para sa inyo anong importante. Okay? Para dito sa grupo. What is important? Your identity or your calling? Okay? Teka muna. The same question, another question. Okay? So, tingnan natin. I-weigh natin which is heavier sa part natin as a Christian. Yung ating identity o yung ating calling. Okay, sa grupong ito, sino mag-volunteer? Ano importante sa inyo? Yung identity nyo o yung calling nyo? Calling. Dito? Calling. Okay? Dito? Calling. Okay. Lilinawin natin. Alam nyo, ang sarap mag-attend sa Bible study kasi talaga po nalilinawan. Ang salita ng Diyos ay malinaw, pero mas malinaw pag may kasamang patotoo. Kapag naranasan natin. Okay? So, eto po. This is the answer. Who are you is more important than what you are called to be. This speaks of our integrity in Christ. Okay? Who are you is more important than what you are called to be. Okay, sabi niyo importante ang calling. Okay? So? Okay. Uy, tama daw siya. Tapos kanina sabi. Okay. No. Gusto ko lang linawin. Kung minsan masyado natin nilalagay sa pedestal yung ating mga calling. Okay? We have fivefold ministries. There's what? Yung fivefold? Pastor? Evangelist? Teacher? Prophet? Apostle. Okay. At alam nyo, nakikita ko rito talagang, lalo na ngayon mag-graduate yung mga Fire Vision students. Kitang-kita yung mga giftings nila. Kitang-kita yung mga relators na sila yung mga pastoral. Talagang they could be good counselors, they're good listeners. Makikita rin natin yung mga influencer, they are good evangelists. No? And makikita natin yung mga doer, na they are good apostles. Ano ba ang English? The thinkers. Good teacher of the word. Pag nagsalita sila talagang meaty, malaman. And all of this, four are gifted in prophetic. Okay? So, pwede sila mag-prophesy in the area of evangelism, in the area of teaching, preaching, okay? So, we have all of these gifts in the body of Christ. But you know what? We should recognize that these gifts are necessary to edify the body of Christ. But first of all, our heart matters. Before you serve God, you have to be intimate with God. You have to be close. You have to have a right motive. Because if not, all of these giftings will turn into false prophet, false teachers, false. Okay? You understand now? That the calling has to be consecrated. And that has something to do with your individual, in our individual hearts. So let's focus on agape. Okay? Agape consists of love, truth, integrity, and unity. So, as we read in 1 John 4:13 to 21, we know that we live in Him and He in us because He has given us of His Spirit. Who are we? We are children. Okay? Let us bear in mind that it's not your calling that matters, it's who you are in Christ.
Okay? We need to submit ourselves completely, without reservation, to the Lordship of Jesus Christ. Yes, we have body, soul, and spirit. But the spirit that we have has to be submitted to God. Because this spirit, yes, you have spirit, but this spirit is still owned by us. We still own our spirit. That's the reason why the Holy Spirit has to dominate our own spirit. And that needs our willingness. That needs our decision. That means our submission. Our will, our soul has to submit to the will of God. So, what we read here is very important. We know, alam natin, and I would like you to know if you don't know yet, okay? We know that we live in Him. The moment we receive Jesus Christ in our lives, we are no longer the owner of our lives. No longer. I have heard the testimony this morning. Ang sarap pakinggan. Talagang ayaw nilang they don't want to give in to the circumstances around them. And they constantly are proclaiming, yes, my God is a God of impossibility. Because we live in Him. Alam mo yung circumstances na nasa paligid natin, hindi tayo dapat magiging biktima. Because we know who our God is. Amen? So every time we come up here with your testimonies, alam nyo, sabi nila ba, kinakabahan sila, pero pagdating nila dito, halos yung kwento nila, kompleto, walang namimiss. Why? Because you are so passionate for what you experience in the Lord. Kasi totoo ang Diyos sa buhay natin. He is alive in us. He is true. And I would like you this morning to bear that in mind that 24/7 we are in Christ. Wala pong bakasyonan. Ay, break muna. Kasi coffee break. Sabi nga ng mga bata, ay bakit wala kayong Kristo sa sa krus nyo? Ang sagot ng isa, nag-coffee break. Coffee break daw muna, napagod sa kapapako. No? Meron ba tayong break sa ating Christian life? Nasasawa ba tayo sa pagiging Kristiyano? Okay? So if you know that you are in Christ, then you have all the right to declare who Jesus is in your life. And sabi dito, because He has given us of His Spirit. The Holy Spirit was sent. He intended the Holy Spirit to come after the resurrection of Jesus. Anong purpose ng Holy Spirit? To empower us so that the Holy Spirit could be with us to the end of the age. Okay? So, may power na tayo. Dapat yung i-recognize siya. Dapat yung intindihin. You have to know it. That we are more than conquerors in Christ Jesus. So yung mga problemang yan, praise God. Kahit yung mga amo, nalilate na. Ayan. Hindi alaw ng Panginoon na yung plano ng Panginoon masira. Okay. Maraming pagsubok. Yes. No? Kasi napag-aralan natin this week na kailangan daw talaga merong testing because our testing produces, develops our character, our perseverance. Kaya, konting tiyaga, konting tiis. Okay? Okay? Because yun ang layunin ng mga problema. There is a plan, there is a purpose. But if you know who you are, despite of all of those circumstances around you, you will never be affected. And you will constantly declare the goodness of God the way you did it this morning. Sa mga patuto. And I believe na lahat kayo gusto tumayo rito. Because you experience the faithfulness of God. No doubt, God is faithful. Okay? So, the Holy Spirit is in us. And it says, we have seen and testified that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, eto, kung sino man, eto lamang po ang prerequisite.
Do we recognize that Jesus is the Son of God? Amen. Okay. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nilalapitan ng mga tao at sinasabing, kailangan mo munang gawin ito bago ka maligtas, ha? Mali yun. Ang sabi rito, ang salvation daw na kanino? Nasa anak ng Diyos, na kay Jesus. Hindi sa inyong mga ginagawa. Okay, talking about calling has nothing to do with our salvation. Okay? That's why very, very important that we know who we are in Christ so that we'll be effective in our calling. Okay? Who we are is more important than what we are called to be. Okay? So it says, if anyone acknowledges Jesus the Son of God, God lives in him and he in God. And so we know and rely on the love God has for us. Alam natin na ang pagmamahal ng Diyos hindi nagbabago. Okay? That is agape. Ito po, meron pong eros, meron pong phileo, pero ito yung agape, pinaka-highest love, kind of love. Because this love is divine. Yung agape po, kahit po anong tigas ng ulo mo, kahit po anong tagal mong matuto sa tinuturo ng Panginoon, yung pong agape, hanggang sa kahuli-hulihang pagkakataon, binibigyan tayo ng pag-asa. We easily give up on ourselves. Kasi ang tigas ng ulo ko, alam mo, pasaway. Alam mo yan. No? But you know what? Alam din ng Panginoon na hindi mo kaya. So yung agape, yun ang bibigay sa atin ng hope. Panginoon, eto na naman ako. Nag-fall na naman ako sa aking mga ginagawang kalokohan sa aking buhay. Panginoon, sawang-sawa na ako sa palo mo. There is a plan, there's a purpose why pinapalo ka. Because of that agape. Hindi ka na titigilan na papaluin at disiplinahin hanggat hindi ka natuto. Kasi ang plano po ng Panginoon, tayo po ay maging complete. Lacking nothing. Ayun ang purpose ng Panginoon. So, kompleto na ka na ba? Yung fruit of the Spirit ba, kompleto na? Meron ka na bang patience? This morning, I have to pray for patience. May nag-review sa akin. Sabi, Pastor, pasensya. Okay? Love. Meron ka na bang love? Ano pa? Meron ka na bang joy? Ha? Tingnan ko kung may mga nakasimangot. Okay. Yung pong fruit of the Spirit, dapat kompleto yun. Pero Pastor, ang pinakaayaw ko dun sa 9 gifts of the Spirit, ang pinakaayaw ko dun, yung pinakaayaw ko talaga, yung self-control. Kasi pagka talagang galit na ako, kasi pag hindi ko sinabi yung salita, kapag hindi ako nagalit, mahihimatay. Okay? Okay? Lalo na yung mga high blood. Ang rason nila ay kasi meron akong high blood pressure. Kaya dapat intindihin mo ako. Rason ba yun? So, ibig sabihin, hindi ka pa complete, ano? Hindi pa tayo complete. So, kailangan, ang goal ng Panginoon, kompleto yun. Kaya lagi natin, let's go to Galatians 5 and check. Ito ba? Approve na ba ako? Approve? Kasi unless you got approved, ang bait ng Panginoon, bibigyan ka na ng napakabait na kapatid sa iglesia na kukulitin ka para yung iyong weakness ma-overcome mo. Kung ano pa naman doon ka mahina, doon ka inaatake. At kung sino pa yung mahal mo sa buhay, siya pang ginagamit. Amen. Oy, tapo, may mga amen tapo. Oo, kasi yun ang pinakamahirap na test. Yung katabi mo, yung kasama mo, yung 24 hours. Diyan. Hindi mawala sa iyong tabi. Tapos yan ang ginagamit ng Panginoon. So, you have to be complete. And the purpose of God is for us to be like Him. So, yung ayaw magbago, please, magbago na kayo. Kasi kung hindi,
Hindi po kayo 40 years in the wilderness. Okay. So, we know. Okay? And so we know and rely on the love that God has for us. Hindi po tayo dapat mag-rely sa ating sariling kakayanan. Mag-rely po tayo sa pagmamahal ng Panginoon. Kasi alam niyo po, pag inisip mo, ay, itong kapatid na ito hindi na mababago. Wala kang magagawa, mahal siya ng Panginoon. Okay? Kahit ano daw, kapag ka inisip natin ang pagmamahal ng Panginoon sa taong ito, wala na tayong choice. Accept the person. And one day, ipapag-pray mo na lang. Para na lang mabago yung tao, unang-una ikaw babaguhin. Matututo kang mag-pray. Matututo kang mag-fasting. Para mabago. Ha? Kung minsan, kapag masaya ang buhay Kristiyano, walang prayer. Ha? Okay na. Wala nang fasting, okay na. Answer prayer na, wala na, tapos na. Eh kapag meron gano'n, nakatabi ka, ay di constant ka may fasting. Kasi hanggang di nagbabago yung tao, ipapag-fast mo, ipapag-pray mo. Okay? But it says here that it is not us, but the love of God who would enable us to do that. For God is love. Whoever lives in love, lives in God. Okay. Ito po yung pinaka-greatest test. Ikaw ba'y totoo? Kung totoo kang anak ng Diyos, kung totoo na alam mo na ikaw anytime Jesus will come, you will go to heaven, ang pinaka-greatest test doon yung love mo sa kapatid mo. Okay? Whoever lives in love, lives in God, and God is in him. Okay? Yung pong taong laging galit, wala po yung love sa puso. Okay? Love is made complete among us so that we will have confidence on the day of judgment. Ayun po ang main reason why yung agape dapat po natin ma-master. Because judgment day will come. Okay? Ang Bible po nagsasabi na, i-judge po. I-judge. Ngayon, sasabihin mo, pero Pastor, akala ko ba mga Kristiyano hindi na i-judge? Okay? Sa mga Kristiyano, papadaanin po ng Panginoon ang ating mga gawa sa apoy. Sa apoy po. At kung yung pong iyong mga ginagawa, yung sinasabi natin, calling natin, nasa iglesia ka, no? Everyday, nasa Sunday, nasa Bible study ka, nag-worship leader ka, nag-share ka ng word, nag-evangelize, yan pong mga gawain na yan, lahat po ng ginagawa natin yan, padadaanin po sa apoy ng Panginoon. Yun po ang pinaka-judgment sa atin, yung judgment day. At alam niyo po, kapag po ang motibo natin is out of agape, kung wala pong love, yung ating ginagawa at tayo lang po ay gusto naman natin magpa-impress. Para malaman nila na ang husay kong mag-teach ng Bible. Memorize ko lahat ng verses. From Genesis to Revelation. Ha? Lapitan mo ako. Alam ko ang verse. Ikaw, may alam ka? Sasabihin mo, si John 3:16. Yung pong motibo natin sa ating mga, that's why I'm trying to correct this. Okay, I might be doing it over and over again. Yung pong mga ginagawa natin sa Panginoon, kung wala pong pagmamahal na totoo, na ginagawa natin para sa Panginoon, wala pong silbi yun. Alam niyo po how it could be compared to? Wood, hay, and stubble. Subukan niyo pong ilagay sa apoy yung kahoy, yung damyo, yung hay, dayami. Okay? Kasama ko yung dayami at damo. Dayami. Subukan niyo po ilagay sa apoy yan. Anong mangyayari dyan? Eh, siyempre, matutupo. Kapag po tayo, yun po, just test our heart. Yung po mga ginagawa natin dito, pa-impress, para makita ng tao, I'm the best in this church. Okay? Alam niyo po, pag pinadaan sa apo yan, tupo. Ngayon, yung pong mga tao, ang ginagawa nila para sa Panginoon, ha?
hindi sila nagpapa-impress. Pag gumagawa sila, ang puso nila ay nakatuon sa Panginoon, they are expressing their love to God. Katulad nito, pag dinecor na ito, ayan. Lumaki daw ang itsura ng chairs na malagyan. Okay? And effort po yan ng mga decor team. Sila Sister Debbie, sila Sister Roslyn, sino pa tumulong dyan sa pagkakat? Reggie. Si Reggie, ayan. Okay? Yan po, yan ay act of love sa part nila. At nakita niya po, simple lang yan, pero dahil mula sa kanilang puso, na-appreciate natin. At binibigyan sa ng Panginoon ng creativity. Dahil out of love. Yeah? So, ano po mangyayari kapag yung inyong puso ay punong-puno ng pagmamahal sa Panginoon at ginagawa mo niya mga bagay na yan, ang inyong pong these works that you're doing will be compared to precious stones, silver, and gold. Doon po maikakompare yun na pag pinadaan nyo po sa apo niya itong mga precious stones na to, lalo po silang bubusilak, lalo po silang magiging pure. At yun po ang ating ibibigay sa Panginoon. Okay? So this is just an introduction of agape love na hindi po natin pwedeng dayain ng Panginoon kasi ang nakikita po niya ay ang ating mga puso. So I would like to let's help one another. Kapag medyo lumalabas po yung ating ego, pag lumalabas yung ating pagiging, yung pride, na yun ang mahirap tanggalin. Dahil nga, isipin mo naman, ikaw ang pinaka-talented, pinaka-gwapo pa, pinaka-matangkad sa grupo, pinaka-matamo sa ilong. Isipin mo na lang. Sino yun? Hinahanap na si Crispin. Huwag natin isipin yun. Kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, pantay-pantay lang po tayo. Amen. Pantay-pantay. Wala pong sukat. Walang pataasan. Ang nakikita ng Panginoon yung puso. At kung ang puso mo, anumang taas mo sa mundong ito, ay bulok. Dahil sa puro egoism, puro materialism, puro yung lahat ng ism sa mundong ito andon sa puso mo. Ha? Yan ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. So, let us always check our heart and motive. Agape. Do you love God? When you do all of these things, this afternoon, magkukonsert tayo. Okay? Meron diyang mag-a-act. May mag-a-act na pobre. May bakit pobre ang acting? Gusto ko yung sikat. Gusto ko ako yung pinakamagaling sa grupo. Ayaw ko yung pobre ako. Namimili ng role. Ay, meron akong kilala ng mga ganon. Ayaw nila nung ilalagay sila sa demonyo. Ayaw nila. Ayaw nila maging demonyo. Gusto nila sila yung Jesus. Okay? You know what? Ano man ang gagawin natin, alang-alang sa Panginoon, mademonyo ka man dyan, o maanghel ka man dyan, you know what? Actually, nakita ko po yung mga acting ability ng grupo doon sa pajama party natin. Talagang bigay na bigay po. Lumabas. Kaya nga po, nagkaroon ako ng idea, magkakaroon tayo ng 1.5 hour theater play. Yeah! Yan po ang yung pong nakita ko doon, sila po ang mga protagonista. Sila po yung mga protagonista. Hindi ko akalain mo, wala akong inip dito, pero pagdating po doon, nakikita nyo lang. Hindi nyo akalain may acting ability na katago. Okay? But this, I tell you that ito po ang problema kasi kapag ang Panginoon ang kumikilos sa kalagitnaan, nagkakaroon tayo ng boldness. So lahat, kahit po yung kanta nyo, yung boses nyo ay broken chord, talaga pong kakanta kayo with all of your heart para sa Panginoon. Yan. Ano man po yung ginagawa kasi nga, kayo ay filled with the passion of God. Kaya po, ang tendency maging puff up.
Kasi, kaya ko pala. Kaya ko palang kumanta. Talagang bigay na bigay. Nagkakaloko-loko na yung mga musician, di malaman ko paano aayusin. Bigay na bigay. Kung saan pa mga musician nag-i-struggle dyan. Buti na lang dyan si brother na ina-arreglar niya. You know what? Ang mga anak ng Diyos ay talented people. Kaya po, I'm warning you, the Lord will use you as simple as you are in a greater way. Pero ang problema po, kapag hindi po maayos ang ating motibo, wala po. We will end up mga folks. Okay? Kaya we have to always check our heart. Pag andito ka na sa front, ha? Pag andito ka na, hindi ko po, I cannot believe how Jayan could learn that fast. Nakikita lang niya po yung mga sumasayaw dito. Kahapon, nagbe-breakdance na siya. Nag-iikot-ikot na siya sa sahig. Talo pa yung mga young people, right? Talaga, papasok niya siya sa school. Ha? Kahit medyo ganyan yung bata na yan, pero lista siya at I believe na the Lord will use her as a testimony. But you know what? It's because of that. God's people are talented. Why am I saying this? Because all of us have innate giftings that the Lord is going to purify, to sanctify, at makikita ng mga tao ang glory ng Panginoon sa buhay natin. Pero, kung tayo po ay ma-overcome ng kayabangan, because eto, nag-start na ako, nagbabagsakan na yung mga tao pag nagpe-pray ako. Okay? So, ang ganito pala mag-pray. Okay? So, ibig sabihin tumutumba? Kasi anointed na ako. Careful. Ha? Pagka gano'n na, ang galing ko pala. Ha? Ayun, ang problema doon. Okay? So, your wisdom should be coupled with love. I'm trying to emphasize this because I am slowly seeing the talents in you. At totoo po, I am so happy to be part of this family of God. Amen. Talaga po, when it comes to fundraising, when it comes to concert, when it comes to... Ang bilis po. Alam mo, nagugulat ako kasi, ayan, ito yung idea, sasabihin mo lang. Mamaya, andyan na. Where does it come from? It's from the Lord. It's the Lord giving you. Tapos yung mga boses, angelic. Pag kumakanta, including the broken chords, angelic pa rin. Hallelujah. Amen. So, there is no fear in love. Yun. Kaya very bold na kayo. Wala na kayong kinakatakutan. Kahit sino ang harapin nyo na. Ha? You will preach the gospel. Ha? With all passion. With all conviction. Ha? Sa Bible study, kung yung mga hindi pa umaten, attend na kayo. Ay nako, ako po ay minsan nagugulat ako. Saan nakuha nito? Ano bang binabasa ang libro nito? Saan niya nakuha yung isang verse talagang deep ang pagka-expound na para sa akin, wow! Kompleto ng aking illustration pagdating ng Sunday kasi yung tao na yun, pag nag-share na ng mga experiences niya. Ha? Ang pinaka-best, dinanas nila. Hindi lang sila nagsasabi na, I praise the Lord, sinabi ni ano, sinabi nun. Sinasabi nila, dinaanan ko, naranasan ko. So, this is it. There's no fear in love. Because why? God is love. And when you do everything for love, anyone na ma-encounter mo will experience Jesus firsthand. Ang makikita niya sa atin, hindi tayo. Ang makikita niya si Jesus through us. And that is love. And that is love. Huwag po tayo gagawa ng bagay kapag po tayo hindi motivated by God's love, stop it. You're contaminating the body of Christ. Alam niyo po yung ipapasa niyo, halimbawa magpe-pray kayo, tapos ang motibo niyo, ipapag-pray ko to para maya-maya mapautang ako. Kasi kailangan kong kipit. Ipapag-pray ko to. Pag naipag-pray ko yan, alam ko, ibe-bless siya ng Panginoon, papautangin ako. Ikaw, hindi ka ba pwedeng i-bless ng Panginoon? No?
alter your motive. Yun po, wag alisin niyo po yan. Ha? Wag niyo pong gagamitin yung inyong karisma. Ha? Para po maakit ang maraming tao sa inyong personality. Okay? So, if you are not motivated by the love of God, wag niyo na pong gawin kasi po, you are yourself and the body of Christ. But if you have the love of God, there is no fear in love. But perfect love drives out fear. Yun. Perfect love drives out fear. Alam niyo po, yung panalangin nila na ito, yung aking senyora, hindi binibigay yung mga papeles, hindi pa binabayaran. Eh, siyempre, andun yun na hatred. No? Ano ba to? Pinangakuan, sinabi. Pa-impress pa naman akong pa-impress. Overtime ako ng overtime, kaya hindi ako binabayaran. Ayan na pala mo, pa-impress mo. Ano ba? Praise God for the testimony. I'm just, I'm teary-eyed hearing all of these testimonies. Your jefes will fail you. Your friends will fail you. Everybody will fail you, but God will never, ever fail you. Trust God. And that is, you could trust God because you love Him. And perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. Yung fear, kapag meron kayong takot, may parusa. Okay? Takot kayong gumawa ng ganito, at takot kayo kasi baka pag ako ay nagbigay ng ganito, wala akong pambili nito, wala na akong pang shopping, takot kayo. Yung takot na yun daw, may punishment yun. Kapag ini-impress kayo ng Panginoon, okay, this is your last coin, ibigay mo na yan. Then the Lord impress you to do that, there is a big breakthrough that's going to take place. It always happens. Alam ko marami dito nag-testify. Pastor, sinubukan ko ang Panginoon, pero talagang walang-wala na ako. Ang dami iba-ibang klaseng kwento. Naglalakad na siya, binigay na yung lahat niya, binigay na yung kanyang best. Nung maglakad siya sa kalye, may natisod siyang pera. Na-multiply yung kanyang ibinigay niya sa Lord. O kaya, merong tao na 2 years ago nangutang. Aba, nakaisip bayaran. 2 years ago. Ha? Meron ditong... Wala ka rito? Kasi, fresh yung testimony na yun. Ha? Na gusto niyang pumunta sa ano. Sabi niya, okay, pupunta ka sa Cuenca. Pupunta ka. Sabi ni Danny, yes, you go. Pero wala akong pera. And yesterday, nagkaroon ng miracle. Nagkaroon ng miracle yung tao na yun. 2 years ago, meron siya pinautang. Yesterday, binayaran siya. 2 years ago. Sabi niya, ay, sobra-sobra papapunta ako sa Cuenca. Tuloy na ako sa Cuenca. You know what? Ganun kabait ang Panginoon. Gagamitin niyo may mga utang. Kasi mahirap maningil, 2 years ago na yun. Diba? Napura na yun. Nanimutan na yata niya eh. Tapos bigla siya binayaran. Ako na-convict, ha? So, when we trust God, we believe that in God there's no fear because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Ayan. Kapag po tayo natatakot, magtiwala sa Diyos, hindi pa po tayo perfecto sa ating pagmamahal sa Panginoon. Hindi pa po natin kilala ang Panginoon. Ha? Hindi pa natin kilala ang Panginoon. By the way, meron po tayong mission outreach sa August, first week of August sa Mallorca. Okay? Ang desire po ng heart nila roon, magkaroon sila ng concert na katulad ng ginagawa natin mamayang hapon. So, if the Lord will put in your heart na i-share yung talent niyo sa Mallorca, dadalhin natin yung concert na ito sa Mallorca kasi gusto nila magkaroon ng outreach kasabay ng graduation ng Far Vision nila. So, they would like to make it a big event. So, yung kanilang graduation, gagawin din ng concert graduation. So, nakaprepare na po yung grupo na pupunta ron. So, if you think yung first week of August, actually it's 4 to 11. Okay? Monday to Monday yun.
Sino po dito gumising ka ngayong umaga na perfect ang health nyo? Ha? Wala kayong rayuma? Walang headache? Sino nag-struggle kanina pagpunta sa church? Lahat ng sakit biglang umatake. Sakit ng katamaran. Hindi? Yun. So, kapag po tayo ay punong-puno ng pagmamahal ng Panginoon, ano man po ang nararanasan natin sa ating buhay, hindi po natin yan tinitingnan na yan ay negative. Yan po ay merong layunin. God has a plan, God has a purpose. At alam natin na para sa ating kabutihan. Because He does that because He loves us. We love because He first loved us. If anyone says, I love God, yet hates his brother, he is a liar. Okay. Okay. Turn to your neighbor. Tell them, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Praise God. Okay. O, tama na. Sabi na naman kayo. Kagabi, hindi ako makapaniwala. Sabi ko, Pips, ano ba yan? The whole week, magkakasama sa Bible study. Nag-practice na kami katatapos na ng practice. Tapos na gabi ayaw maghiwa-hiwalay. Nakita namin sa kalye, ayaw maghiwa-hiwalay. Ano ba yung love na yan? Walang katapusan. Sabi ko, wala bang pahinga yan, mga yan? Ayaw talaga maghiwa-hiwalay. And that's because we love one another. Yun. Yun ang sikreto. You don't get tired of one another. Huh? Wala isugan. Ito naman, yung Cuenca, dapat yun ay sports fest. Kaya tuloy yung mga ating mga basketball player, ready na makipag-basketballan, kailangan daw nila ng time for picnic, bonding. Ayan. So, okay lang. Yun yung love. Yun yung nakikita natin sa ating kalagitnaan. Na ang mga bahay po, si Sir Ellen, ang liit-liit po ng kanyang sala. Nako, dyan pa kami. Yung bahay nito, ang pyramid po. Kailangan umupo over each other. Talaga makikita nyo yung love, yung po. So, I am really happy. Sabi ko, huwag kayong mag-alala. Pagdating sa langit, yung mansion nyo, kasya-kasya tayo na doon. Kakalog-kalog. Konting tsaga lang muna. Ha? Mabuti ngayon at medyo malamig pero pagka-summer na lang ang init. Ang init siguro, no? Pero hindi. Ang init ng pagmamahal ng Panginoon, kaya yan. Amen. So that is the love of God in us. Okay? That is what we are experiencing in our midst. And I would like you to really appreciate that. Totoo po. Kasi pagka damang-dama mo ang pagmamahal ng Panginoon, wala pong barrier. Okay? Kahit anong hirap, yung iba po, let me tell you, naglalakad po para makapunta sa Bible study. Kasi gusto magpapayag. Akala nyo kung rason na? Hindi ba? Sobrang busog. Ayan kasi, yung mga host ng Bible study, pakain din nyo, nagreklamo. Masyado na busog. Okay. So yun ang sign of love. Hindi po nagkukulang. Minumultiply ng Panginoon yung mga inihahanda nila. Na meron naman nagsabi, Pastor, nagtataka ako. Nagpe-prepare kami, pero namumultiply. O, diba? Ayun yung ano ng Panginoon, yung pong 5 loaves and 2 fishes, pwede po yang i-multiply for 5,000 people. Kaya, wag niyo nang pakasarapan kasi talagang may magte-take home pa. Okay. So, that is love. If anyone says, I love God, yet hates his brother, he is a liar. For anyone who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. So, yung pong pagmamahal natin sa ating nakikita ang mga kapatid, ay yung pong expression natin ng pagmamahal sa Diyos.
Kasi hindi natin nakikita ang Diyos, di ba? So you could prove that you love God by loving one another. By loving your brother, your sister. By, giving your best. Ay, ang sarap pakinggan ng mga testimony. Kahapon po, nagkaroon kami ng banding doon sa isang place na sabi namin, okay, wag na muna natin itong sabihin kasi baka meron magsabi, bakit hindi ako nakasama doon? Anyway, nag-enjoy po kami yung just spending with each of you individually and just listening your stories. How the Lord brought you to a fellowship, kung paano kayo nakakilala sa Panginoon. Ang sarap pong pakinggan. Kasi kahit po kalaki-laking pagsubok, you made it until here. You made it until here. Meron po mga point na talagang give up na. Meron po mga tatanong na lang po sa 15th floor. Pero they made it because of the love that you have with one another. Hindi mapakali. Basta talaga nakita ko sa dream. So, ipapag-prayer, ipapag-fast, ayun, na isesave yung tao sa malaking problema. It is because God's love is already working in our needs. And because of your prayers, the Lord could manifest His power. And He has given us this command. Whoever loves God must also love his brother. Whoever loves God, kung mahal mo ang Diyos, mahalin mo ang iyong kapatid. Ano man ang ginawa niyang kapatid na yan, ano man ang background niyan, mahalin mo siya. Kasi yan dahilan kung bakit namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. So, this is agape. This is agape. It is an expression of Christ in you. If you like people to see Jesus in you, practice agape. Okay? Yun po ang gusto ko na-experience. When I talk to someone, ang lagi kong iniisip, Lord, cover me, na ikaw ang makita, ikaw ang mag-minister. Kasi pag si Jesus po ang nag-minister sa magitan natin, pag alis po natin dyan, yung tao, completely transformed. Bakit? Nagpagamit tayo. Yun yung word. Hindi tayo, kundi siya ang gumamit sa atin upang pagpalain natin ang tao niya. Okay? And I tell you, anytime that you have an opportunity to pray for someone, and you did it with Christ in you, in Him, in Christ love, yung tao na yan, for sure, maka-experience ang miracle. Because you, yourself, would feel the presence of God. Sa Bible study group po, hindi lang po kami nagkakaroon ng Bible study. Nagkakaroon po ng manifestation ang Holy Spirit. Talaga pong we leave the place overwhelmed with God's presence. Nagdaman-daman namin yung pagmamahal niya, daman-daman natin yung kanyang pag-minister. And that is because we love one another. And that is because unity is existing in our midst. And that is that we dwell in the truth and the integrity of the church is being taken care of. Alam nyo, ingatan po natin integrity ng church. At maingatan po natin ito sa pagitan ng ating mga patotoo. Okay? Marami na pong churches ang naririnig natin sa paligid na mga false ang motive nila, mga churches sila, yes, but when I went to Ireland, it's so sad, napakalaki pong cathedral, i-transform sa isang pub house. Kasi wala na daw po, alam niyo kasi Ireland is a Catholic nation, wala na daw po pumunta sa church. So they are converting these big cathedrals into tourist places. At of all, pub house. Nakakalungkot po. Pero praise God, hindi po yung building.